Makalipas ng ilang araw, nakatanggap si Beau ng mensahe na nagsasabing kailangan niyang magbayad ng penalty dahil hindi niya tinupad ang nakasaad sa kontrata. Galit na hinarap ni Beau si Messier upang sabihin na di niya kayang bayaran ang ganoong multa. Sa halip na magalit ay natawa ang boss sa mga pagbabanta ni Beau. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit hindi naging maganda ang relasyon nilang mag-ama. Dati ay maganda ang negosyo ng ama niya ngunit ng babae ito. Bukod dito ay nakatikim ng pagmamalupit ang ina niya sa ama. Isang araw ay di na nakayanan ng ina niya ang ugali ng ama kaya nagpakamatay ito. Imbis na magtino, lalo pang lumala ang bisyo nito. Di nagtagal ay nagpasya siyang iwan ng ama at manirahan sa Paris. Matapos marinig ang kwento ng boss ay humingi ng paumanhin si Beau sa panghuhusga niya. Natanong siya ni Messier kung bakit naghahangad siya ng malaking pera. Sinabi ni Beau na kailangan niya ng pera para sa operasyon ng pamangkin. Noong gabing iyon ay nakarami sila ng ininom na alak hanggang sa malasing. Nang magising si Messier kinaumagahan ay laking gulat niya nang malamang magdamag silang magkatabi. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Messier si Beau sa Paris para magbakasyon at para na rin sa plano niyang artificial insemination. Nang magkita si Messier at ang kaibigan niyang si Sophie na Obig Aini, ipinaliwanag ni Sophie ang procedure ng IUI. Nakita niya na mukhang nagkakaigihan na ang dalawa kaya nagpayo siya sa kaibigan na pakasalan na lang si Beau. Tinanggihan ni Messier o Katrina ang payo ni Sophie at iginiit na ang relasyon nila ni Beau ay isang kasunduan lang. Dumating ang araw ng artificial insemination procedure ni Katrina at wala siyang pag-aalinlangan na tinuloy ito. Kinagabihan, nagising si Beau at sinamahan si Katrina sa labas na mukhang malalim ang iniisip. Umamin siya na di niya alam ang sasabihin sa magiging anak kapag nagtanong ito kung bakit wala siyang ama. Nakiusap si Katrina kay Beau na tulungan siya. Nagmungkahi si Beau ng ilang sitwasyon na pwede niyang sabihin kung bakit namatay ang ama niya. Tulad ng aksidente sa daan o kaya ay nahulog sa inodoro matapos malasing. Panghuling mungkahi niya ay ang experience niya sa skydiving. Isang araw habang nagsasanay ng mga bagong paratrooper, isang trainee ang nawala ng malay sa ere kaya sinagip niya ito at binuwis ang kanyang buhay. Tapos ay sinabi niyang inaantok na siya kaya iniwan niya ang boss na nanatiling iniisip ang mga sinabi ni Beau. Isang gabi ay nagpa-party si Sophie. Binati niya si Katrina sa kanyang pagdadalang tao na ikinasiya ng lahat. Isinayaw ni Beau si Katrina at makikita ang kanilang kasiyahan. Nang sabihin ni Beau na aalagaan niya si Katrina, natigilan ito sa narinig tapos ay tahimik na dumistansya. Mula sa malayo ay natanaw ni Katrina at Sophie si Beau na malapit sa mga bata. Pinayuhan siya ng kaibigan na tanggapin si Beau dahil alam niyang nagkakaunawaan ang dalawa. Pagkatapos ng party, pinag-iisip ang mabuti ni Katrina kung ano ang dapat niyang gawin. Tanggapin ang alok ni Beau o kaya ay manatiling dalagang ina. Nang maramdaman niyang bumaba si Beau, maaaring ito ang senyales na tatanggapin niya ang binata sakaling alokin siya muli nito. Gayunpaman, paglabas niya ng sala, nakita niya si Beau na kumakain lang pala ng hotdog kaya nanlumo siya at iniba ang desisyon. Sinabi niya kay Beau na pwede na siyang bumalik ng Hong Kong. Kinaumagahan, makikita ang pagkadismaya ni Beau sa desisyon ni Katrina. Nag-aalangan siyang iwan si Katrina. Hindi niya alam kung ano ang tinatakasan ni Katrina na piniling manahimik hanggang sa makaalis siya. Lumipat ang eksena kung saan matagumpay na naoperahan sa tainga ang pamangkin ni Beau. Lubos ang pasasalamat ng hipag niya sa kabaitan niya. Lumipas ang mga araw, patuloy na sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ni Katrina. Sa kanyang pananabik kay Katrina at sa kanyang magiging anak, gumawa siya ng isang scrapbook na naglalaman ng kanilang love story at ang lubos na pagmamahal niya sa kanilang mag-ina. Tapos ay pinadala niya ito sa Paris. Balik kay Katrina sa Paris, makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Nang i-deliver ng rider ang package, nai-imagine niya na si Beau ang may dala ng kahon. Nang lumapit ang rider ay natauhan siya at ibang tao pala ang kaharap niya. Nasiyahan siya sa bawat pahina na pinaghirapang gawin ni Beau upang iparating ang kanyang saloobin. Sa huling pahina ay nakalagay ang isang singsing. Sumunod na eksena ay natanggap ni Beau ang imbitasyon ni Sophie sa Paris. Isang umaga, si Sophie at ang kanyang asawa ay natarante ng makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita si Katrina na gabi pa nawawala. Sakto naman ang pagdating ni Beau na masamang balita kaagad ang sumalubong. Tinungo ng tatlo ang nakuhang impormasyon kung saan matatagpuan si Katrina. Sa daan, ibinahagi ni Sophie kung ano talaga ang nangyari kay Katrina.
Sa kanyang pagbubuntis, namuhay si Katrina na mag-isa at naging maingat sa mga gawain. Ngunit isang araw, habang inaayos niya ang silid ng magiging anak ay nakunan siya. Hindi na isalba ang pinagbubuntis niya kaya simula noon ay nakaranas ito ng labis na depresyon. Nang matanggap ni Katrina ang scrapbook na ginawa niya, humagulgol ito kaya naisip ni Sophie na maaaring siya ang makakatulong sa depresyon ng kaibigan kaya pinapunta niya siya sa Paris. Isang gabi ay bigla na lang nawala si Katrina sa kanyang bahay. Dumating sila sa lugar kung saan huling nakita si Katrina ngunit wala siya doon. Muling tinawagan ni Sophie ang contact at in-update siya nito kung nasaan na ang kaibigan. Tinungo nila ang kinaroroonan ni Katrina na nasa gilid ng bangin. Nagmamadaling lumapit si Beau kay Katrina at sinubukan siyang pakalmahin. Mukhang wala na sa sarili si Katrina at gustong wakasan ang kanyang buhay. Para pakalmahin siya, ikinwento ni Beau ang istorya ng skydiver na minsan niyang binanggit kay Katrina. Sinabi ni Beau na totoong nangyari ito sa kanyang yumaong kapatid. Nandoon siya noong nangyari ito ngunit wala siyang nagawa. Huling sinabi ni Beau ang salitang kung gusto mong mamatay ay sasamahan kita. Nagyakap sila bago mahulog sa bangin na ikinagulat ng mag-asawa at isang pulis. Sa kabutihang palad ay nakasuot si Beau ng skydiving suit at ito ang nagpalutang sa kanila sa ere. Sa wakas ay napukaw ni Beau ang puso ni Katrina. Dinala sila ng paragliding parachute sa magagandang lugar ng Paris hanggang sa mapadpad sila sa harapan ng simbahan kung saan nasaksihan ng mga tao kung paano mag-French kiss ang dalawang inchik na nagmamahalan. Sa huling eksena ay makikita si Beau at Katrina na masayang inaasikaso ang kanilang kambal na anak na nag-iiyakan.